Hello, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan ulit, si Roy Sipolito mula po sa The Kaibigan Network dito sa Kaibigan Podcast. Nagbabalik po tayo sa ating magandang episode po ngayon. But before we go on, gusto natin sana magpasalamat ulit sa ating bagong kaibigan, si legend actor natin na si Dan Alvaro. Maraming salamat po. Kung hindi niyo po napansin, dati natin siyang guest dito sa ating podcast. Siya po yung simula pa na 1980s na nag-umpisa maging stuntman at ngayon ay nagbabalik showbiz tayo ulit sa kanya. So again, maraming salamat Dan. Maraming salamat sa inyo lahat. At magbabalik po tayo. At nagbabalik po tayo ulit sa Kaibigan Podcast. At it's a very wet morning po dito po sa Stockholm, Sweden. It is October 9, 2024 po dito sa ating studio dito sa Stockholm, Sweden. So maraming salamat po sa inyong lahat for tuning in again. Kasama namin kayo habang kayo nagtatrabaho, nagpapahinga, nagluluto, nagre-relax sa bahay, nagkakape, nagtatanghalian, hapunan, kung ano man ang ginagawa niyo dyan. Samahan namin kayo for the next few minutes. Sana more than 1 hour tayo dito. At mag-usap-usap tayo, magkwentuhan tayo. At marami tayong tatawagan ngayon. Susubukan natin tawagan, of course. Alam niyo naman po ang ating format dito sa ating podcast is that yung mga kaibigan natin sa Facebook, Messenger, we try to call them and then sana sumagot. Kung hindi busy, at nasa mood makapagkwentuhan, tuloy-tuloy tayo. Pero kung hindi naman, of course, support lang, good vibes lang tayo mga kaibigan. Naintindihan natin na kung saan man sulok po kayo ng mundo, posible po kayo nagtatrabaho. Yung mga kaibigan po natin na seaman, yung mga kaibigan natin na mga nagtatrabaho sa Middle East, sa kainitan ng araw dyan. Ako maraming salamat po at kayo ay nagsisikap para itaguya din yung mga pamilya at mga mahal sa buhay. At kami po ay nag-thank you lahat po sa inyo lahat. At naku, sana ay tangkilikin niyo ating Kaibigan Podcast para magkita-kita tayo, magkaintindihan tayo yung mga kababayan natin na nakatira sa Pilipinas at yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin nakatira rin sa abroad, magkaintindihan tayo dahil alam natin na mayroon gap. So yan po mga kaibigan, magbabalik po tayo after a few reminders. Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo ulit sa Kaibigan Podcast. Kasama niyo po si Roy Sipolito, only here at TKN. So batiin po natin ating mga listeners po, si Maria Lynette, si Dan Alvaro, si Rolly Polly, si Corina from Australia, Jessie Poblete from Sweden as well. Maraming salamat. Si Russell Dionela, maraming salamat. Si Jennifer Agradasa Schreiner, maraming salamat. Maria Aldaro, Lisa Bautista, Norlita Coral, Clint Rose, Shiren Miranda, Shai Al-Nahar, Jovelyn Noro, Jean Garcia, na hindi po yung artista, si Jessica Nadres, at si Joyce Bernstein. So maraming pong salamat po sa inyo lahat at for
binabati po natin itong mga kaibigan po natin from different platform po na andito sa The Kaibigan Network, yung Pinoy's in Europe, Usapan Business Kaibigan, at kung ano-ano pa. So again, magpapasalamat po kami for tuning in, and we're very glad to have you here. We're going to try to call someone kung sasagot po ito. At let's see, nasa Sultan Kudarat ba ito? Let's see kung sasagot. Sana maganda signal. Sa Mindanao to. Oy, maganda signal. Okay. Ayan, sumagot. Hello. Hello po, sir. Oy, Evelyn, busy ka ba? Hello? Busy ka ba? Busy ka ba? Hindi na po, sir. Ay, tapos ka na Hindi na po. Okay, good. Oy, Day, palihog lang. Nagre-record kasi kami ng podcast, yung parang radio show. So, nire-record natin itong kwentuhan natin to kasi gusto ko sanang tulungan ka, tsaka i-push natin yung ginagawa mo na yan na nag-a-adapt Hello? cats. Naririnig mo ako, Day? Hello, Evelyn? Hello, nadidinig mo ako? Hello, Evelyn? Tawag ako ulit. Okay. Alam niyo naman po minsan, bakit ba pati internet sa atin magulo? Yes po, again, it's ringing. Sana po sumagot po sumagot na nga pala si Evelyn. Okay, so tingnan natin to kung sasagot. Please answer. Ba, nahiya yata si Evelyn. Subukan po natin mamaya-maya. Tumawag po tayo sa kanya. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng background. Wait lang. Meron siyang pinadala na callings. Mahina ang signal. Okay. Ang hina ng signal. So, nahihiya lang to sigurado. Okay. So, ang istorya kasi nitong si Evelyn ay siya ay tiga Mindanao at let's say, basahin natin ito. Cat lover, meow me ng 50 cats. Yes po, mga kaibigan. So, siya ay from Calamansig, Sultan Kudarat. At, ano pa ba pwede natin i-share dito? So, nag-aalaga ho siya ng 50 cats. At paniguradong hindi pa yan katapusan at hindi pa yan ang pinakahuli. So, tingnan natin kasi gusto ko natin tulungan siya na makilala natin siya para matulungan natin. Kasi po itong si Evelyn, ang spelling nito sa Facebook is E-V-E space L-Y-N. At siya po kasi ay nag-aalaga ng mga stray cat. So, gaya ko po rin, mahilig po kami sa mga hayop at madalas nangyayari yan na pag nasa kalye daw siya or nasa daan siya or nasa palengke, kung nasaan man siya, pag may nakita siyang abandoned na animals, lalo na pusa, ay sinasagip niya. At ang problema lang, since na dumadami mga kanyang followers at medyo may nakakapansin na sa kanya, pati yung mga scammers ng gagaya, ang ginagawa is kinokopya lahat, ninanakaw lahat po yung mga pictures and everything. And then, ayun, nagtatayo ng sarili at ginagawa nila na kumbaga para ninanakaw nila yung attention tapos yung hopefully yung pera rin. So hopefully sana tulungan natin siya. Si Evelyn to. Evelyn. Okay, so maraming salamat Evelyn. Sana gumanda ang internet connection natin sa Pilipinas kasi ay, naku, boy. Pero may kutob ako nahihiyalan to. So anyway, hindi natin mapipilit ang mga tao for not participating. Pero
maganda intention natin. Hindi po ito prank call gaya ng mga sinasabi po ng ibang tao. Hindi po ito prank call kasi paano ito magiging prank call kung alam niya kung sino yung tinatawagan na Facebook friends po kami. So, iba po yung prank call. So, sa Messenger, sa pagkakaintindi ko, hindi ka makakapag-prank call kasi di ba pag hindi mo friend, pag hindi mo siya inad, hindi mo inaccept ang friend request, ay hindi mo matatawagan ng isang tao. You can send messages, pero hanggang hindi sumasagot yung pinadalan mo, hindi ka makakakontak at hindi ka makakatawag. Anyway, so nagbabalik po tayo sa ating Kaibigan Podcast. May susunod po tayong tatawagan. Abangan niyo po ito. We'll be back after a few reminders. At nagbabalik po tayo ulit sa The Kaibigan Podcast po. We're on the part of the show na sinusubukan natin makapag-usap sa mga taong sabihin na natin na sana naman ay hindi busy or hindi walang ginagawa masyado, which is sana naman may ginagawa para maganda yan sa ekonomiya natin, of course, yung mga kaibigan. Yes, mga kaibigan, magandang umaga, magandang tanghali po. You're at the Kaibigan Podcast po, only here at the TKN po. Broadcasting live mula po sa Stockholm, Sweden. Kami po ay nagpapakilala po ulit sa inyo. At let's see po kung ano pa ho ang pwede natin pag-usapan dito. At again, we are trying to find somebody who we can talk to. While, tawagan natin itong tiga Cebu. Matagal na natin itong tinatawagan to. Isang friend natin to during our Italy days. Tingnan natin, sana sumagot. Oh, yes, mga kaibigan. So, okay, mga kaibigan, again, bad news. Mukhang number 2 natin na biktima ay busy rin. So, let's keep moving on habang tayo ay naghahanap ng makakausap. Only here at the Kaibigan Podcast. At habang hindi naman tayo nagpapalipas ng oras, pero habang bibigay tayo ng konting time, let's go to the news in the Philippines. The top headlines for the Philippine Star on this October 9, 2024. The Philippines, Vietnam eye a new era of cooperation, new areas of cooperation amidst South China Sea tensions. So kung hindi niyo po nababalitaan pa, nagkaroon po kasi ng confrontation po yung Chinese side tsaka po yung mga Vietnamese fishermen doon sa isang part po ng South China Sea na kiniklaim naman po ng Vietnam. So hindi lang po China at Pilipinas po ang may sigalot, meron rin pong sigalot po ang Vietnam, kundi po ako nagkakamali, Malaysia and Brunei. Meron rin po yan kasi yan po yung magkakalapit na bansa at yan po ang mga nagkakaroon ng problema ngayon. And then also from the Philippine Star, from behind bars, Apollo Kibuloy files Senate candidacy. So ayan po yan. Ngayon po, kung nagtatanong ko po kayo kung bakit po siya ay pwedeng mag-file, kasi po mayroon pong prinsipyo po sa law na hanggang hindi po kayo nasisintensya with finality or finality po yun, kumbaga hanggang maubos mo lahat yung legal avenues mo para mag-apila, kung ano man po ang desisyon, kung hindi ka sang-ayon sa desisyon, you would still be considered innocent. Yan po yan. So,
nakakulong lang po siya kasi meron po sa kanyang kaso against him, and if I'm not mistaken, parang hindi yata available. So, yun po yun. So, technically, siya po ay innocent at kahit po sino, kaya lang problema nga lang po, nahalata ho natin pag po nasa iba kang estado ng buhay sa Pilipinas ay iba-iba ho ang dating. So, kayo na ho bahala magduktong dyan. Anyway, so anybody ho na hindi pa nakakatulan ng yung kumbaga yung tapos na ay pwede pong tumakbo kasi. Yun po yan. So, hindi po dahil pinababayaan lang o may favoritism. Yun po lang talaga ho ang prinsipyo. So, kung meron kang abogadong magaling o marunong kang makapagrason at alam mo kung paano mo paliliwanag ito ng tama, meron ho kayo talagang karapatan hanggang hindi kayo nakakatulan with like, you know, yung pinakahuli na yun. So, mag-uumpisa po yan sa municipal court yata, sa regional trial court at mga kung saan-saan. Kung umabot pa ho kayo sa Supreme Court at nagdesisyon na po ang Supreme Court doon at kayo kunwari lang po in the event na ginawang walang sala, pwede kayong tuloy-tuloy kayo kung nanalo kayo, etc. Yun naman po yun. So, ano pa ang isa natin dito ang pwedeng pag-usapan? Okay, mga balita. Okay, PhilHealth rethinks the plan to impose a 30 to 50% increase. Yes po yan. Then, Philippine universities keeps low spots in the 2025 rankings po yan. Yan po ang ating mga bad news. Hindi naman po bad news, pero like I said, yan po ang ating mga, sabihin na natin, we reap what we sow. Okay, so yan po mga kaibigan, nagbabalik po tayo. Have some shame. Yan po ang ayon po kay Senator Hontiveros nung kinausap niya si tao dito, si Kibuloy po sa Senate po yan. Abangan niyo po yan at that's a developing story po. New Interior Chief pledges Pogo shutdown by year end. So yun ito pong isa na naman pong Remulla, yung kapatid po nung nasa Justice po yan, ang naging Department of Interior and Local Government after yung dati po nakaupo, hindi ko na ho babanggitin kung sino, ay tatakbo po kasi sa Senado, so hindi po, medyo may problema po yun. Tapos, live updates po, Canlaon volcano po sa Negros po yan ay may problema po sa yung restless po siya. So baka ho siya pwedeng mag-alboruto ulit or again. And then President Ferdinand Marcos Jr. is in Laos for the ASEAN meeting. Andyan po yan. At nagbabalik po tayo ulit. We'll try to call somebody, isang Filipino community leader na dito po siya sa Sweden naka-base. So hopefully, sana meron siyang time. Let's see, mga kaibigan, sana sagutin, sana hindi busy. Okay, no problem with the signal po dito. Okay. Okay, so kailangan natin itigil because mukhang busy siya. So unfortunately, dito po sa ating mini program po natin na ganito ay gusto po natin na ano tawag dito? Yung makausap natin yung mga tao. Let's see kung sino pa ang... So, let's see. Ito, mga kaibigan.
Let's see mga kaibigan. Okay. So, we're trying to find somebody who is free. Huh. Okay, so and then we're trying to find somebody. We would like to also congratulate yung first-time beauty pageant contestant natin from Sweden. Batang-bata pa ito. If I'm not mistaken, it's 20-year-old or something. Yung mother niya, si Norlita Coral. Naku, maraming salamat. Congratulations as well because sumali siya sa Asia Pacific yata 2 days ago at umabot siya sa top 10. Not bad for a first timer po yan. Okay? So maraming potential yan. So again, congratulations po mga kaibigan. We'll keep in touch with you and then hopefully makakuha tayo ng magandang interview po sa kanya. Nakabalik na yata sila today sa Sweden. So sa pagkakaintindi ko. Okay, tingnan natin to. Okay. We're trying to find somebody who we could, just talk to mga kaibigan. Pero, okay. So ngayon, ang oras ngayon sa Sweden kasi it's 11:17. So that would make it 5 o'clock already in the Philippines right now. At mag-almusal na mag-morning na pala sa tawag dito. Mag-morning na sa, magmo-morning na yata sa East Coast ng Amerika. So yan po ang ating mga bali-balita ngayon dito. We're trying to find somebody to talk to call to, pero so far so good, wala. Oh, we would like to greet si Madam Jessie Maloles. Yan po, from Sin Cosmetics yata yun. Yes, sorry po. Pero we would like to greet her. Kamusta po kayo? I think she's still in Spain. Yun lang po yun. Okay. So we're still trying to look for people to talk to while we are here in... Bakit ba ang mga tao ngayon ay lahat ay busy? It's a Wednesday po ngayon. So medyo... minsan kasi mga tao kasi talaga busy. It's something that we cannot really avoid lalo na ngayon siguro mga tao, if you are here in Europe ngayon, lalo na sa Northern Europe, problema ay, if I'm not mistaken, yung weather kasi ay talagang iffy. So that's it. Let's see mga kaibigan, we'll try to call somebody here. Okay. So, okay. Yung isa natin pwedeng tawagan kasi problema ay how do you say that? Nagla-live selling pala, so we cannot do that. Oh, Dan Alvaro again. Ito si let's see, beauty queen to eh. Tingnan natin kung busy siya or something. Hindi siya online, medyo mahirap yan. Ayaw natin mapa. Oh, ito. Tawagin natin. If I'm not mistaken, this is from Palawan. So, try natin to. Mabait ito sa akin eh. So hopefully sana magkaroon siya ng time. Although hindi ko pa siya nakakausap ng by voice. Oy! Hello! Hello, Doming! Hello? Hello, Doming? Mahina ang dating mo, mahina. Mahina ba? Teka lang, wait lang. Ito, malakas na? Wala na. Ano pa? Hello? Tamtama, pero naririnig kita, kaya lang medyo parang ako nang dating sa akin, medyo mahina. Okay. Pero naririnig kita, nakakuha ko naman din ang boses. Okay, nako bossing, kamusta ka na? Kasi ito ngayon, magugulat ka. Tinawagan kasi kita dahil ngayon nagre-record ako ng isang radio show dito sa Sweden at gusto lang paano kita tinawagan? Kasi gusto ko nang makapagkwentuhan tsaka bumati lang sa'yo. Kung hindi ka ba busy ngayon, may ginagawa ka ba? Wala naman. O yun, Doming, di ba tika Palawan ka ba? O nasa ibang lugar ka? Hindi, andito sa Bataan. Uy, ano ginagawa mo sa Bataan? Tiga Bataan ka ba? Oo, talagang taal na Bataan ako. Oy, nako. At saan sa Bataan tayo? Dito sa Abukay.
Abukay. Okay. Sige. Oy, ako una-una, first, mga kaibigan, itong kausap ko si Doming po. Ngayon ko lang siya nakausap rin online. Kumbaga, nakachat ko siya. Uy, may alaga ka palang manok, ha? Yung manugang ko, yung sa manugang ko yan. Aha, yan ba yung pangsabong o yan yung ginagawa natin tinola? Yung ginagawa natin tinola, yung native. Ay, naku, yan ang masarap. Tsaka may daon ng sili, tsaka luya. Naku, umuulan pa naman dito. Yes. Kaya gusto mo magluto ng manok, kaya kakatayin mo lang isa. Meron ka ng tinolang manok. Yes, kawawa yung manok pero masarap sa tiyan. Yes. Ayan po mga kaibigan. Uy, tawag dito, Doming, tanong lang natin sa iyo. Tawag dito, di ba ikaw may alaga ka pang pusa o may alaga kang mga pets? So, itong mga kuwan ko, yung mga pusa, meron kami imported na kuwan na Shih Tzu. Uy, nagpaparami kayo ng aso rin? Ganon? Isa lang yung alaga naming Shih Tzu. O, dagdagan pa natin. Huwag yan ang gagawin mo tinola, ha? Hindi masarap yan gawin tinola. Masarap tinola. Basta native na manok. Yes. Masarap tinola. Huwag yung aso, ha? Huwag yung aso ang gagawin tinola. May bawal yan. Ayun. Hindi, Doming, tawag dito, kakamustahin na. Sa Abukay ba, kung katulad ko, hindi pa ako napupunta sa Abukay, pero napunta na ako ng Bataan. Okay. So, doon sa mga... pagka nauwi ka ng Pilipinas, pasyal ka rito sa Bataan. Ay, naku, sigurado yan. At may sisintensya natin yung isang mong manok dyan na tinola. Masaya na tayo doon. Marami rin itong mga native na manok na kuwan. Para ding, saan ka ba lugar sa Manila? Hindi, ako taga Bulacan. Taga Bulacan ako. Okay. Bulacan? Yes, mga kaibigan, yes. Taga Bulacan po tayo. Paano ako nakakarating sa, anong pangalan nun? EPSA. Ano yung pangalan ng lugar ng EPSA na yon? Yung bayan ng EPSA. Yung sa may langis. Ano nga ba yung malaking planta ng langis sa may tabi ng dagat dyan? Ano ba pangalan nun? Dito sa Bataan? Oo, Baribeles ba yun o yung isa pa? Basta nakaharap sa... Yung malaking cross? yung malaking mga... Doon nagpa-park yung malalaking... sa langis yata yun. Sa Shell ba yun or something. Tsaka yung export processing. Yan yun eh. Sa Maribeles? Oo. Tsaka yung basta Orani pa. Meron nakarating na rin ako ng Orani. Tsaka Balang. Orani. Mas mauna sa amin ang Orani. Mauna sa amin. Aha. Yung Orani. Yun. Oy. Susunod Samal. Yung may cruise, di ba? Yan yung may cruise, di ba? Yeah, yung cruise sa Pilar. Pilar ba yun? Ano ba yung may... yung may espada. May espada at saka merong cruise. Di ba may Mount Samal o Mount Samat? Yung Mount Samat. Mount Samat kung tawagin nila. Okay. Yun. Teka, dyan ba sa Abukay, kung may pupuntahan ng turista, ano ang makikita ng turista dyan? Bukod doon sa tinola, ha? Sa amin ko lang, yung... Tibuli Spring. Ano yan? Yung sinabi mong spring, malamig o mainit na spring? Ang Tibuli Spring sa amin, nasa bundok. Pero bukal siya talaga na kuwan. Bukal siya na... Yung paliguan, maraming swimming pool. Ay. Pwede kang maligo. Pero ibig sabihin ko yung tubig malamig o yung medyo mainit-init? Yun, malamig ang tubig. Naku, para pala mineral water pala yan. Naku, masarap. Para pwede kang maglagay ng kuwan, gusto mong maglagay ng beer. Lagay mo 1 oras. Pagsisid mo, malamig na. Para ba na sa rep. Naku, yan nakakabuo na tayo. May kapartner na yung tinola natin, tapos may malabig na tayo maiinom, ha. Di ba? Yun. Tapos marami ka rin mapapasyalan dito sa amin sa Bataan kung sakaling mapapasyal ka. Napunta. Di ba? Teka, time out. Ang Montemar, ang nasa Bataan, di ba? Alam mo yung resort? Alin? Yung Montemar Resort, di ba sa Bataan yun? Sa Maribeles yun. Yun siguro yung napunta. Dito sa Bataan din yun, sa Maribeles. Bandang dulo na. Pero time out. Yung bang natatanda mo nung araw, yung nababalitaan mo ba yung Puerto Azul? Sa Bataan ba yun o sa Cavite? Hindi ko matanda. Hindi sa amin yun. Sa Cavite siguro yun.
Oh, yun yun eh. Kasi yun ang dalawa nag-aaway nung araw, yung Montemar Resort tsaka yung Puerto Azul. Yung mga Montemar, sa amin, Montemar, Marbeles. Pero diyan ba sa Abukay, ano ba diyan? Mabundok, patag ba diyan, magubat o madami na rin tao ngayon diyan? O na rin, kasi yung katabi namin, yung kapitan ng Bataan, Balanga. Oo. Katabi lang namin yun, Abukay, tapos Balanga. Magkatabi lang kami. City na yung Balanga, kaya nadadamay na rin yung Abukay. Medyo mahal na. Marami ng subdivision, marami ng mga medyo magagandang bahay. Ayun, nako. Ano na pala, may asensado na rin pala, no? Oh. Diba? O tawag dito, bukod ba sa aso, may alaga ba kayong iba pang hayop dyan? Ano ba meron sa atin dyan sa inyo kung... Meron kaming native na yung Pascal kung tawagin. Ay, ano na yan, ha? Kinikilala na yan na breed ng aso ngayon sa mundo, yung Aspin. Medyo, yung Pascal na medyo... Pero mga aso rito sa amin, parang may mga breed na rin. Hindi na talagang purong Pascal. Ba nalahian. Nalahian na rin pala. Parang nalalahian na rin ng ibang kwan. Ba, mga palaboy-laboy rin yung mga foreigners na mga aso dyan, ha? Yun. Marami na kasing mayayaman dito. Yun. Maraming mayayaman dito namimili ng mga aso na kwan. Tapos kumisang pinapagala sa daan. Ayun. Siguro yung aso nila nakakita ng askal na aso ng babae, inasawa. Ayun, nagkakaanak na ng medyo kan. Ayun, sabi, hello, can I know you? Naku, talagang ito mga, so siguro yung mga dyan so mga mapuputi na rin yung mga aso dyan, tsaka balbon. Medyo makikinis na rin, hindi na katulad ng askal ng araw na akala mo mga simaron na kan, medyo magaganda na rin ang itsura. Kasi natatanda ko yung mga aso natin nung araw kasi talagang walang kilala yan kundi kung sino yung nagpapakain lang tsaka kung yun nasa lang tapos kung makapag talagang parang ano ang tawag dito yung parang pangsabong na manok yan tsaka yung mga balahibo nila ba nangangalangisag yung balahibo nila mga kuha nakala mo matitigas na pag hinipo mo kumuha ng kamay mo. Di ba? Ngayon malalambot na. Medyo magagandang balahibo ngayon ng mga askal dito. Baka naman Doming nagko-condition na rin ngayon yung mga pusa. Ay, mga aso na yan. Baka nag-ano na yan. Kakaroon na sila ng mga shampoo na ganyan ba talaga lang. So ilan ang mga marami na kasi dito sa atin karaniwan kasi dito sa atin ngayon, mga galing China na mga produkto. Medyo mura lang naman, kaya medyo nakaka-afford na yung miski hindi ka masyadong malaki ang kita mo, nakaka-afford kang bumili ng mga yung mga pampalambot ng ng aso. Ba? Tingnan mo nga naman Pampalambot ng balahibo, mga shampoo, mga sabon. Kasi di ba ngayon hindi na ngayon pang mayaman lang yung mga imported na aso. Marami ng mga... Hindi na. Hindi na. Parang Makakita mo yung bahay na kung dito, karaniwang bahay lang na kubo. Oo. Maganda alaga aso. Maganda alaga nila. Ay, ako. Hindi, at least ngayon buti ngayon, ang aso inaalagaan, hindi ninanakaw para gawin lutuin, yung pulutan or something, Bawal na. Malaki na pinagbago, sir, kasi nung mga natatanda ko, nung maliit mga 1980s na ganyan, pag nawala ang aso mo, asahan mo na pag inari may piyesta, nawala yung aso mo, alam mo saan yun. Mainit sa... Nako. Pupulutan. Nako. Pero ikaw pa nung araw, sir, nakatikim ka na ba ng aso? Ay, may kapitbahay kami rito nung araw, nagtitinda ng aso. Nagkakatay sila, tapos nagtitinda sila ng luto, tinitinda nila. Pero nakatikim ka na? Oo, madalas ako makatikim noon. Nung hindi pa bawal. Oo, alam ko naman na hindi ka na kumakain ngayon Talaga lang hindi ka na kumakain ngayon Ngayon, bawal na. Bawal na kasi. Pero Doming, tanong ko lang sa'yo, totoo ba yung sabi ng iba na pag kumain ka ng aso, yung laman ng aso parang mainit daw sa katawan? Totoo ba yun?
Di ako nung kumakain ako ng aso, medyo ayos naman para lang din ordinaryong karne eh. Kagaya na sabi Basta depende sa luto. ano ba yan? Adobo na naman yan? O ano bang, Hindi, merong nagluluto rito ng aso, talagang masarap. paano? Tawagin nila kubang aso. Teka ta, yung aso ang kuba o yung nagluluto ang kuba o lasa? Hindi, yan, ewan ko kung saan nila nakuha yung pangalan ng luto na yun. Kubang aso, tawag nila sa lutong ulam na aso, ganon. Oo, pero nakatikim ka na nun. Oh, masarap. Kumbaga, paano sangkap doon? Paano? May tomato sauce? O paano ba? Ano niyan? Hindi ko alam paano pagkukuha na ng luto na. Basta ititinda nila yun, luto na. Hindi, pero ibig sabihin ko, Tapos, ano yung itsura niya? Yung kumbaga, yung may toyo siya, yung... meron siyang sauce, merong sauce. Aha. May sauce niya, ewan ko lang, parang may gata pa ng nyug eh. Nako, talagang wala naman Oo, masarap. ba? Pag natikman mo, parang hindi aso. Matay tayo dyan. Masarap ang dito sa amin sa Bukay. May nagluluto rito, talagang eksperto sa kwan. Sa aso? Eksperto sa aso, yung kwan niya. Aha, nako. Sana naman iba na trabaho niya ngayon. Ano niluluto niya ngayon? Tinola. Nag-retire na. Aha. Nako. Nag-retire na, buhat nang mawala yung aso. Hindi na sila nakakuha. May mga anak naman ako, nakapaghanap buhay yung mga anak. Hindi na kailangan talaga nung ganung hanap buhay. Yung kambing, may niluluto rin ng kambing dito, masarap din. Aba, tingnan mo naman dyan sa Abukayat. Pero ako pag ako pinuntahan kita dyan, tinola. Yun ang gusto ko. Tinola. Wala dama ka ng tinola. Masarap ang tinola. Tsaka may dahon ng saging, dahon ng sili, tsaka yung malinamnam yung luya. Di ba? Yan yun eh. Oo. Kasi dito, Doming, sa amin kasi, nakakakain kami ng fresh na luya, pero matabang na lasa. Matabang? Oo, yung para bang silahis yung kahit yung sili na fresh. Kasi dito kasi sa Sweden, pangit ang lupa, karamihan ng mga pagkain namin dito, imported. Mga frozen. Oo, bukod sa frozen. Pero maraming bakar yan, di ba? Yung baka kasi ang tumutubo lang dito na yung mga taniman ng pwedeng tamnan ng pagkain dito. Yung damo na iniipon para sa isang taon na supply ng pagkain ng baka. Ewan ko kung may konting tupa dito, pero alam ko baka kasi yung pag bumibili ka dito sa mga supermarkets dito, binibili namin talaga kahit may imported na mas mura yung galing dito kasi mahigpit dito yung quality kumbaga kasi yung imported hindi mo alam kung ano pinakain, parang ganun ba. Kasi dito talaga, Doming, parang mga 4 na buwan lang maganda klima para magtanim, so hindi aabot talaga, Brad. Hindi aabot. Isipin mo na lang, so 8 buwan kami dito na asahan mo ng makulimlim araw-araw. Malamig. Parang hindi kompleto ang araw na ibig sabihin yung hindi katulad sa Pilipinas. Mula alas 6 hanggang hapon na yun, hanggang alas 6. Maliwanag pa, maaraw pa. Hindi. Dito, pag June 21, yung June 21 dito, hindi kami nawawala ng sikat ng araw. 24 hours na maliwanag. Pero siguro parang mga alas 5 ng hapon sa atin siguro yun. Basta makakabasa ka pa ng newspaper ng mga alas 2. Kahit alas 2, alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw, makakabasa ka ng hindi mo kailangan ng flashlight. Ano yan? Ilang buwan yan ganyan? Nag-uumpisa ng Mayo, June, tsaka July. Tapos, 3 buwan. Yung mga ganyan, medyo masakit sa ulo kasi mahirap matulog, no? Tapos, pagdating naman ng mga December 21, alas 10 na ng umaga, madilim pa rin. Tapos,
konti. Liliwanag lang ng konti. Tapos mga alas 2, alas 3, madilim, lubog na naman ng araw. So, Bago pala mo kwan dyan na yung... para kami nasa kuweba. Yun. Paano ako, dito sa loob ng bahay, siyempre medyo mainit-init ng konti, may tanim akong kangkong, tsaka may tanim akong sili. Ayan. Para namang yung kumbaga yung konting gulay man lang. Kasi ang gulay dito madaling, hindi naman mahinog eh. Yung, alam mo yung madaling, may tawag doon, ano ba tawag? Yung, tawag natin yung pag yung madaling maluto na. Kasi di ba, aanihin doon sa Spain, doon sa kabilang side ng Europe yun, aanihin doon parang yung manibalang ba tawag doon? Sariwa. Oo, yung hindi pa hinog na hinog. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, aabot siguro ng 7 araw, simula anihin, ipakit, sakay sa truck at makarating dito sa amin. Yun naman. Bago makarating sa inyo? Oo. Kasi, siyempre, maraming proseso yan, mga kung ano-ano. Pero, kung kotse ka lang, katulad dito, may kakilala ko, simula dito sa amin, hanggang nagpunta doon sa kabilang dulo ng Europe, na siguro mga 3 Pilipinas yun, yung haba noon, ha? Nakakaya namin mag-drive ng 24 hours straight, kung kaya mo, or 2 araw, may tulog ka sa matutulog ka sa hotel ng isang gabi. Pag yung kotse. Pero, pag eroplano, 3 oras lang. So isipin mo yun, medyo malayo siya. Pero posible mong i-drive. Kung tutuusin mo, pwede kang mag-drive. Pero pag siyempre yung mga truck, siyempre iniipon pa yung mga ani, tapos kung saan-saan pa dumadaan, kung ano-ano. Iba kasi yung anghang ng yung fresh na sili, yung siling labuyo. Yung sariwa. Oo, kasi yung nabibili dito ng mga kunwari, mga malalaking sili na maanghang daw. Naku po, Diyos ko, walang sinabi. Sabi ko, hindi ka man lang papawisan eh. Oh. So, merong mura kasi konti ang kuryente dito kasi yun ang pinakamura na bayarin mo dito sa bansa na tinitiran ko. So, ginagawa ko, bumili ng ilaw. May ilaw kasi, Doming, na nabibili yung pang greenhouse. Oo, kasi madilim nga. So, ang ginawa ko na lang, para hindi na ako, imbis na bumili ko ng bombilya para sa kisame, ang ginamit ko na lang, bumili ko ng mga, mura lang yan, LED. Tapos, nilalagay ko doon sa paso, tapos may ilaw na siya. Maliwanag na yung bahay, tapos parang sa isang bombilya lang ang ginagamit namin, pero buong bahay may ilaw. Tapos, tumutubo naman hindi naman malagong-malago, pero tumutubo naman yung mga, itong kangkong, tinatabas ko lang siya, tapos, siyempre, susuwi ulit yung tutubo ulit. O, may pang-silang, may pang-steam na may konting bagoong, o kung ano man, may pang-bahog sa nilaga, kung ano man yung pwedeng paglagyan. So, kasi medyo, ang kangkong kasi dito, hindi ka maniniwala, yung fresh, galing pa ng Thailand. Ang kangkong? Oo. Gusto ko yung, kung di ko nagkakamali, mahigit 150 pesos siguro yung mga 10 pirasong talbos na yan. Oh. Ay, dito sa atin, pinukuha lang sa tabing ilog yan Oo nga, sabi ko nga. Tabing Tagulay. Yes, ayun nga pero siyempre, dito naman kasi, pag yung mahaba ang panahon ng araw, mabilis tumubo siya. Talagang pwede kang kumain ng araw. Kung maganda yung sikat ng araw, itong mga tanim ko, marami kasi ito, kaya kong maka 1 kilo na 1 linggo ng kangkong na yung talbos, yung mismong bungkus ng talbos na yan. So, kaya minsan nakakasawa rin naman, para kang kambing So, yeah. Kaya siyempre masarap yung pakiramdam kasi na may nginangata ka na medyo fresh. Ayun yun. Kasi siyempre ang nabibili lang namin sa mga groceries dito na mura, yung kalabasa, plant,
Tapos yung... Hindi madalang pala kayo makakain ng press dyan. Oo, yun ang problema namin dito. Maraming tao ang hindi nakakatagal dito pag lumipat dito galing sa isang, yung kunwari, yung bansa katulad natin. Kasi nga, unang-una malungkot. Okay, kasi hindi pala bati ang tao dito, hindi dahil suplado, kaya lang medyo hindi nila trip yung palabati talaga. Tapos, yun ng klima. Isipin mo na lang araw-araw na, ito katulad ngayon, nakatingin ako sa bintana namin. Talagang kulimlim, kala mo may bagyo palagi. Oh. Anong oras na dyan? Ang oras natin ngayon dito is 11:41 ng umaga. So dyan ay mag-aalas 6 na dyan, ano? Ay, alas 8 na ba? Ano? Ayan. Kasi ang oras, madaling tandaan ng oras natin, tsaka yung oras dito, kasi pag hapunan na dyan, tanghalian dito, at tanghalian ninyo, almusalan namin. Almusalan ninyo, gabi namin dito. So madaling tandaan eh. So, pag yung ganitong oras tumatawag ako sa mga kaibigan natin na nakikihunta-hunta tayo ganyan, alam ko na ganitong posibleng walang ginagawa, kung ano-ano na ganyan. So, teka lang, time out. Ang abukay ba, ano ang pinaka produkto niya na kumbaga kilala dyan? Kasi parang napanood ko yung, hindi ko matanda kung si Jessica Soho nagpunta dyan o yung isa sa Channel 7, pinakita yung abukay. May pagkain ba kayo diyan kakaiba diyan? Dito sa abukay? Oo. Kasi nung araw dito, maraming nahuhuling dilis. Aha. Yung ginagawang bagong, yung dilis na ginagawang bagong. Naku, masarap yan. Masarap yan. Naku, tuloy mo pa yung kwento. Ginugutom mo ako. Yun ang parang, kung nila rito, parang dinadala lang sa ibang lugar. Pero ngayon wala na. Dinadala ng Pangasinan. Sa Pangasinan. Yan ang madalas. Masarap magawa ng bagong Pangasinan. Aha. Teka lang, Doming, ang abukay ba nakaharap sa Manila Bay o nakaharap sa dagat ba yan? Parang ganyan. Sa Manila Bay. Katapat namin ng Manila Bay. Okay. So, ayun. Aha. So, pagka sasakay ka ng dito, ng tugboat o yung ferryboat, sasakay ka dito sa abukay. oo. Ang tatagusin niya, Luneta. Ay, anyan, may regular na biyahe na yan o special trip? Dire-diretso yun, Luneta. Ang Ba? Okay yan. isang oras. Mula rito, Maynila, isang oras. Ay, Sa dagat. okay yun. Diba isang oras lang? Biro isipin mo kung nung araw natatanda ko, Philippine Rabbit pa yata sinakyan ko papuntang Bataan. Dadaan ka ng sa lupa, Sa sa kalsada. Dadaan ka ng Pampanga, dadaan ka ng Bulacan. Oo. Yan, dadaan ka ng Quezon City, Caloocan. Oo. Talagang mga nung araw, nung luma pa yung Philippine Rabbit, siguro mga ilang oras, 5 oras o 4 na oras na ng biyahe. Oo, ganyan. 4 na oras. Kundi ngayon, matraffic Ako na, matraffic ngayon. Kuminsan, naabot na 5 oras. nagulat nga ako, may nagkwento sa akin na yung daw bagyo ngayon, dahil may bago ng mga karsada, 6 na oras na lang. Oo, magaganda yung mga expressway. Oo, kahit may bayad daw, medyo binilis na. Kasi ako talaga nung araw, natatandaan ko kasi yung MacArthur Highway lang ang dadaanan mo papuntang Baguio. Oo, ngayon marami na. Marami na ngayong run. Ba? Okay pala yan Pero yung tinola talaga ginutom. Sa totoo lang. Saka medyo magaganda na ang daan. Medyo patag-patag na ng konti. Hindi na katulad ng araw na puro uka yung madadaanan mo sa ngayon medyo patag na. Aba, ito mo naman. At least ka pala, kahit paano pala hindi naman pala nanakaw yung mga perang pinanggagawa sa karsada, no? Meron din na nananakaw din. Hindi, pero kung ngayon nakikita na natin, nung dati kasi talaga halos walang gawin di ba? Oo, medyo pero kasi Pilipinas, alam mo yung Pilipinas kunyan nasa pang 10 ata tayo na pinakakurap na basta nasa top 10 yata tayo. Magaling tayo At least nasa top 10 tayo.
Kasi alam mo naman, alam mo, may, Alam nga, hindi, alang ko ng pagbabago ang Pilipinas. Talagang wala kang magagawa sa mga nakaupo. ayaw nga, wala naman tayong magawa. Kasi yung mga iba nating kaibigan dyan, basta maabutan lang, tapos na usapan. Nakakalungkot. Yun. Palaging pagbabago. Sabi ko, kayo lang rin naman na nakaupo dyan Tapos sasabihin nyo, sisisihin nyo kami, magulo gobyerno. Hindi naman kami nakakaupo dyan. Kayo lang naman na nakakaupo dyan. Tapos sisisihin nyo kami. Diba? Ikaw ba'y naupo na ng gobyerno? Tapos sasabihin nila, kayo... Hindi katulad ng gobyerno dyan. Maganda ata ang ng gobyerno dyan. Hindi mo naman pwedeng sabihin perfecto. May kutob rin ako na meron rin sigurong kumakurakot. Kaya lang, kutob ko lang to kasi hindi ko naman kayang patunayan. May kutob ako, ang teknik yata dito sa Europa ng mga politikong nangungurakot, ginagandahan nila yung serbisyo para hindi na magreklamo tao. Tapos yung sobra, yun ang kinukupit nila. Yun lang kutob ko lang Yun ang kutob ko. Kasi sa atin bago magawa yung karsada, binawasan na yung pera, binawasan na yung semento, binawasan na yung gasolina, binawasan na yung sweldo. Bago makarating yung semento, buhangin doon sa karsada, matabang na, sira agad ulit. Hindi, nagugulat lang ako kasi alam mo sa totoo lang kung ako lang hindi lang ako mahilig sa politika pero napupuna ko kasi bakit pag nauupo, hindi naman po lahat, syempre lahat pero bakit nauupo gumaganda ang bahay ng nananalong politiko, nagkakaroon ng dito rin sa Pilipinas. Di ba yung kumbaga sa ako nahalata ko lang yan wala ho akong taong partikular na tinutukoy pero nagtataka lang ako na gumaganda ang buhay, yumayaman yung pamilya o kamag-anak o yung asawa, yung anak. Oo nga. Nagtataka. Sabi ko parang tinulungan din niyo yung sarili niyo yumaman. Tsaka sir, napupuna ko, karamihan ng mayayaman sa atin naupo sa gobyerno. Pagka may pera ka, may malaking chance mo pag marami kang pera. Naku, wala tayong chance sir. Pera-pera na ngayon, pera-pera na. Hindi na nadadaan sa gandang lalaki ngayon, Wala nang pag-asa. Wala na akong chance ang manalo, sir. Sa tingin mo. Tsaka, sir, hindi na... Dito sa amin, basta mayaman ka, mananalo ka. Sir, balita ko hindi na daw nadadaan ngayon sa mga 100 pesos, 500 pesos ngayon ng tao. Yung mga, alam mo na, yung mga gift dyan, mga regalo dyan, yung mga tulong-tulong. Merong isang bata ko napanood sa TV na nagpapamigay ng mountain bike. Tingnan mo yon, wala kayo doon. Di ba? Dito sa amin, Roy. Paghalalan, payatan 2,000. Kita mo nga, 2,000. Bossing. Boboto ka lang isang boto lang yun. Isang politiko pa lang yun. Paano kung lahat nung sinulat mo, singilin mo ng kahit 1,000? Kung makuha ka, dito pag naghalalan, maraming pera ang tao. Kaya lang sir, pagkaraan ng 1 linggo, 2 linggo, ano naman, kawawa naman na yung... Wala na. Naku sir, yun na napupuna ko lang. Naawa ko doon sa mga kababayan natin, kaibigan natin na yung medyo nasa baba ng estado ng buhay. Talagang... Naku, kawa. Sir, alam mo may nagturo sa akin dito sir na isang Swedish po niya na tuwing may yumayaman, maraming naghihirap kasi napupunta doon sa mayaman yung pera. Parang ganun nga, parang ganun. Kasi kumbaga yung pera naman kasi hindi naman, bilang yan sa totoo lang maniniwala yung mga tao, bilang lahat yan. So pag napunta sa iyo 1 milyon, hindi naman yan pwedeng basta-basta na lang sumulpot yun. So may mawawalan ng grupo ng tao ng 1 milyon. So, makita tayo ng hangang-hanga kasi tayo pag yung mga bilyonaryo, yung mga mayayaman, yung mga ganyan. Pero, yung mayaman sila, yung pala, kinukuha lang pala sa atin. Basta nakaupo ka. Sir, tayo rin basta nakapwesto ka. Hindi ka ba mahilig sa politika? Hindi ka ba kinukuha dyan? Hindi. Ayaw ko nang... Magtitinola. Hindi. Kuwan lang ako.
Di bali, dito na lang ako sa bahay. Simpleng kwan lang, simpleng. Ayos na sa akin yung simpleng buhay lang, pwede na. Oh, baka mamaya niyan, ha? Mamaya nakangiti ka diyan, makita kita may 2,000 ka sa kamay diyan, ha. Sabi mo, sa lagay pa naman sa lagay pa naman kayo lang ang ganyan. Nako, sir. Hindi, nakakaawa lang kasi dahil kung yung nagsasabing gusto daw tumulong, yung ganyan, bakit kailangan mo magbayad? Yun lang naman siguro doon. Tsaka namumuhunan di ba? Oo, namumuhunan. Malaki ang pinupuhunan nila. Yes, sir, kasi nagtataka lang ako sa mga tao sa atin, kung gusto mong tumulong talaga at nagpapamigay ka ng pera, hindi mo na siguro kailangan naman na tumakbo para lang magtumulong. Bakit kailangan mo pang maging... Oo nga. Oo. Sige nga, kaya lang... may intention sila. Meron silang intention na iba. Yes, sir. Karamihan, yan karamihan. Hindi naman po lahat. Nililinaw ko po lahat. Hindi yung lahat ng sa gobyerno ay kurakot. Pero marami magaling. Sir, yung tito na lang, yung napapanood natin ngayon sa Tarlac, di ba? Biro mo, mayor, may helicopter. Isipin mo na lang yun. Oo nga. Oo nga, si Kwan. Dito yung iniimbestigahan ngayon, si Mayor Go. Oo, sir, hindi ka naman pwedeng bumili ng helicopter kung wala kang panggasolina ng helicopter. Ang mahal ng piloto. Hindi naman. Milyon ang kon milyon ang halaga ng kon na yun. Hindi ko alam kung magkano rehistro ng helicopter. Kung baga sa kotse, wala namang plate number yan Pero may kutob ako, may rehistro rin yan, sir, di ba? Mga ganyan. Siyempre, gagastos. Paradahan pa noon. Yung mekaniko po, kung ano man yung dapat na maintenance yan, mas kahit na nga ba sabihin mo made in China yung mga ginagamit yun na yan, magastos rin yan. Mayor pa lang yan, sir, mayor pa lang, grabe. Sana lang hindi ko kaya, sir, yung sikmurain yung ganun Pero kanya-kanya rin yan. Siguro yan, tsaka yung kumain ng aso, hindi ko talaga, tsaka yung pusa, hindi kumain ng pusa, aso, tsaka yung mangurakot, mahirap. Yung sabi nila, yung mga incheck, may hilig daw dyan sa pusa. Di ba nga, sir, nung araw nababalitaan mo yung siopaw daw, gawa daw sa pusa yung siopaw. Kaya yung dito, nabalita rin yun sa atin, sa Pilipinas. Oo nga, sir. Pero nagtataka naman ako, karamihan ng mga pusa sa atin naggala, payat, ano naman makukuha mong karne doon? Di ba? Tingnan mo. Oo nga Di ba? Ikaw may nakita ka ng pusa naggala na yung talagang mataba Diyos ko, may bulati pa yan ewan ko lang, pero siguro kung talagang masipag ka talagang magkutkot ng mga buto-buto, may makukutkot ka siguro doon kahit pa paano nun. Ay nako, pero ito, Doming, maiba tayo ha. Sa medyo nung araw kasi dyan medyo bukid-bukid pa ang Abukay. Ikaw ba yung nakatikim ka na ng mga, yung kumakain ba kayo dyan yung dagang bukid, akas, mga ganon, yung bayawak, walang, may kumakain sa inyo nung araw ng ganyan? Ako kumakain din ako ng bayawak. Ako sinubukan ko yan, naksaksakan ng ganit naman yung laman. Siguro kailangan talaga. Meron. Hindi lang pressure cooker mo para lumambot na ako. Sir, nako. Kasi ako kasi nung araw, meron akong nagpaparami ako ng isda ng pang-aquarium. Siyempre, nakalagay sa kulungan ng baboy yun, yung kasing lalaki ng kulungan ng baboy. May bakanting lote sa tabi namin. Siyempre, naaamoy ng mga bayawak yan tsaka ahas. Makikita mo minsan may umiinom, may nagpapaaraw, yung mga ganyan. Kasi yung may ahas sa amin nung dati, yung mga 11 feet kinain yung manok namin Yung sawa? Oo, yung mga sawa. Oo, naku, Diyos ko. Ang laki niya, tapos nagugulat ako kasi mag-asawa yung manok namin na ganoon. Yung babae ang nahuli ng ahas, tapos ang ginagawa ng katsaw, alam mo yung katsaw sa Tagalog yun, di ba? Yung katsaw yung lalaki. Yung lalaki. Nagulat ako kasi gabi yun, nagulat ako yung lalaking manok, yung pakpak niya, pinipitik niya
yung ahas, kahit dinudurog na niya yung asawa niya, yung parang gano'n. Sabi ko, tapang pa rin nung lalaking manok eh. Kaya nahuli namin yung ahas na yun. Tapos na yun, nasukat namin 11 feet or 2 meters. Yung kinakain yun, sawa. Yes sir, yun ang binigay namin doon sa mga kaibigan ni Ginebra San Miguel, tsaka ni Red Horse, tsaka nung kung ano-ano mga espiritu na yan. Dahil siguradong hinihingi sa akin yan sir eh. Dahil siyempre kakaguluhan ng tao dahil wow, laki ng ahas talaga. Ayun, naku. So yun yung daga, nakakain ka na ng dagang bukid? Hindi pa ako nakakain ng dagang bukid. Hindi pa. Ito curious lang kasi may mga sigurado ako may mga kababayan tayo, may mga kaibigan tayo na sa abroad na magkakamukha tayo ng experience. Sir, para sa iyo, ano na yung pinaka kakaibang pagkain na nakain mo sa Pilipinas? Dito sa atin? Oo, yung kumbaga yung hindi mo kalain na makakain mo. Kunwari, may laman dagat na yung kakaiba. Yung kumbaga yung hindi palagi natin nabibili sa palengke, yung mga ganyan. Wala ka pang nasusubukan. Kunwari, agila. Oo, huwag naman sana. Pero, di ba yung mga ibon na mga kung ano-ano nung araw, di ba? Nung dati, nasa gilid ng karsada, ang dami nagtitinda ng mga ibon-ibon na gano'n na kulay brown. Ano ba tawag doon? Dito sa paggaling ka Pangasinan, marami nabibiling ko dyan. Alam mo yung locust? Oo, yung ano, teka, yung kinakain yan sa Pampanga. Ano nga pangalan mo? Pangasinan, mga Pampangan, mga Ilocano. Ang tawag namin sa Bulacan yan, suhong. Ewan ko kung yun. Tubong. Suhong. Yung kulay brown yun na malaki ulo ng konti, no? Kala mo parang malaking anay na may pakpak. Parang ganun yata. As usual, adobo, mga ganyan. Naku. Tawag dito, Doming, ikaw ba, ilan ba anak mo? 7. Ay, naku, masipag marami ka na sigurong apo o may apo ka na, wala pang apo? Meron na, meron na akong apo sa tuhod. Talagang matulis to Naku Bali, labing isa yung apo ko. Tapos meron na akong 2 apo sa tuhod. Dalawa. Aba? Pero Doming, matanong lang kita kasi marami nagsasabi sa akin na iba daw yung pakiramdam pag apo na. Yung kumbaga yung mapipilitan ka daw talaga na masunod sa layaw yung mga apo mo kasi parang yun daw ang tinatanaw na parang tubo mo na kumbaga. Totoo ba yun sa'yo? Nangyari? Parang ganun nga. Yan, sinasabi mo. Mararamdaman mo nga yung ganun. Yung parang iba ang kuwan po kaysa sa anak. Parang mas matimbang po kaysa sa anak. Kasi tubo, yun ang pinakatubo eh. Kumbaga, tsaka maganda kasi niyan, pwede mo alagaan, pagpagod ka na, pwede mo ibalik doon sa magulang, di ba? Gano'n. Merong, sa akin, sa experience ko, sa dami na apo ko, halos hindi mo hindi mo makakuha yung pag-aalaga sa kanila. Nako, mahirap din pala yung gano'n. Nako, masaya naman kayo. Yun naman. Medyo pa naman kung ang nagiging problema nga lang kasi yung katayuan ng mga anak ko, iba-ibang katayuan, merong hindi nakatapos ng pag-aaral, merong nakatapos ng pag-aaral, ibang katayuan ng hindi nakatapos. Ayo naman. Pero sir, sa totoo. Meron akong anak diyan sa Kona. Saan? Meron akong anak diyan sa Denmark. Malapit lang dito yun. Ang Denmark kasi, bossing, kumbaga kung ang Pilipinas ay Sweden, ang Denmark yung Sabah. Yung dyan sa baba. Yung dyan sa baba natin. Ganun. Tapos may tulay lang na malaki. Magkatabi lang kayo, magkatabi. Yes, sir. Sa train, mga 500 kilometers yan eh. So, sa train, overnight. Yung pag gusto mo... Nandyan na sa inyo. Oo, kaya pag pumunta ka rin nun. Sa aeroplano, 1 oras.
Yan naman yan. Mm. Pero magkamukha ng ugali ho yung kasi magkakamukha ng ugali kasi dito. Parang Tagalog kumbaga. Yung Denmark, yung Iceland, Norway, Finland, tsaka Sweden. Yan ho yung medyo sabihin na natin, matatawag natin na magkakamag-anak. Halos hindi nag-iiba yung klase ng tao. Oo, yung parang may kumbaga para bang katulad natin pag pumunta tayo sa Iloilo, tapos pumunta tayo sa Maguindanao, magkakaiba tayo ng salita pero marami tayong ginagawa ng magkakamuka. Parang ganun sir. Yan naman yan. Parang ganun na. Yeah, pero huwag kayong mag-uusap tungkol sa beer kasi magkakaaway-away kayo dyan. Kasi sir, kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang champion yan. So yung Denmark may Carlsberg. Tapos dito mayroong ibang brand ng beer dito. Alam mo yung mga ganyan, kanya-kanyang trip yan eh. So, para ba yung sa atin yung adobo, iba yung luto sa Bataan, iba yung luto sa Mindanao, tsaka sa Pampanga, ng Kapampangan. Pero, tuusin mo, toyo, suka, karne, tapos bawang lang. Iba-iba lasa. Yung ganun lang sir yan. Iba-iba ka na. Tama, sabi mo. Ganun nga. Kayo ba napunta na sa Denmark? Hindi. Kung lang ang anak ko dyan, kontrata lang. Bagong dating lang ba yun? O kailan lang ba yan? 2 taon pa lang. 2 taon pa lang dyan sa Europe. Time out. Yan ba yung parang au pair ba yan? O ibang, ano ba? Babae ba yan, lalaki? Lalaki anak ko. Sa barko sir o sa lupa siya nagtatrabaho? Sa lupa siya. Kung siya parang mga planta ng mga sasakyan, ganyan. Aba, nako. Sir, marami kong irereto na babae dyan. Sa tingin mo. May asawa na ba yun? Galing siya ng Czech Republic. Okay. So, tapos may nag-offer sa kanya ng magandang sweldo riyan sa Denmark. Lumipat siya riyan sa Denmark. Oy, good yan sir. Good. Ayun pala eh. Hindi kasi talagang ngayon kasi ang medyo sikat ngayon sa mga Pilipino, yung Poland, Czech Republic, Hungary, tsaka Slovakia. Yan po yung mga lugar ngayon na tumatanggap ng mga Pilipino na magtatrabaho sa mga Yes sir, kasi yung lugar po na yun kasi medyo sabihin nyo na para dito hindi pa masyadong develop. Tapos yung mga tao doon, nagpuntahan dito sa side neto. So, sila naman ang walang makuhang trabahador doon. So, nangunguha sila. Pero mga Pilipino, marami din daw Pilipino ron. Yes sir, naku, napakadami na pong pumunta. Yung Poland, tsaka yung Czech Republic na ganyan sir. Sir, maganda po doon. Ayun, iba na naman ang beer doon. Huwag ka makapagtatalo sa beer. At ako, iba na naman ang usapan doon. Yes sir, naku. Basta, yan kasi sir, paano yung beer dito pala? Paano pala sila mahilig sir sa beer? Nung araw dito nga, dahil nga sir, di ba malamig? Yung mga mahihilig, hindi nakakaligo araw-araw. Tsaka yung tubig madumi. So, para lang sigurado kang hindi magkasakit, tsaka makakainom, yung beer, kasi nga may alcohol siya, yun lang ang pwede mo daw inumin ng safe. Kasi di ba may alcohol? Kasi sir, nung araw, siyempre, pag yung taglamig, mamamatay ka sa lamig tapos yung tubig, yelo. So, ang patayan, ang ano tawag dito, yung kalan ng apoy, palaging may konting sindi kasi pampainit at the same time para yung panluto, ganyan. So, kaya lang, ang tubig, umaraw, yung kumagaho nung araw kasi, katulad nung araw rin po dito daw, sabi ko mga kwento-kwento kahit saan dito, yung mga mahihirap talaga, katulad rin nung mahirap sa atin na pangit ang bahay, marurumi, kumbaga, ganyan. So, delikadong uminom daw ng tubig. So, ang iniinom nila ay beer.
Yun. So, Mga pampainit ng katawan. sir, pampainit tsaka siguradong may chance kang hindi ka magkaka-LBM. Yan po ang katwin. Yan, cool yun eh. Yes sir. Ngayon, siyempre, kanya-kanyang lugar yan. So, parang adobo rin yan. So, yung masarap sa Denmark, hindi ganun ang type ng lasa naman sa Sweden. Tapos yun sa Germany, beer doon, ganyan. Tapos may keso, tinapay, naku po. 2 taon pa lang pala yung anak nyo dito. Naku, pag yung minsan hahanapin ko yan doon sa Denmark. Madalas... Hindi ko siya. Hindi, kadadating lang yun din yun sa Denmark. Mabait pa yun, sir. Naku, ilang taon na ba yun, sir? Matagal siya sa Czech Republic. Meron siya 1 taon mahigit doon. Ilang taon na ba, sir, yung anak nyo na yun na lalaki? Yun, mga 40 na may higit yun eh. Naku, may pamilya na pala yun. Oo, meron na. Merong asawa na, kaya lang walang anak pa. Ay, naku. Yan. Baka nag-iipon pa. Bago ko gusto magkaroon muna ng bahay. Naku, magagawa yan. Bakit pa, sir, yung anak niyo ho ba'y nakapagtapos ng engineer o ano ho ba natapos at sabi mo sa plan? Hindi, ko lang, masinis. Kita mo, ayan, sir, ito mga kaibigan. Hindi palagi kasing kailangan mo yung mga, yung mga magagara na mga titulo na sa pag-aaral. Alam niyo, Diyos ko, power tools, tak, mamaya, andyan na yan, diba? Kaya lang, wala naman nagpapagawa nun kasi marami na nabibili nga nung parang IKEA, sir, yung ina-assemble na lang na maganda, mura. Sir, hindi ka maniniwala dito. Doming, ang bahay dito, kung gusto mo magpagawa ng sarili mo, may nabibili na dito na yung nakakahon na bahay. Yung parang prefab ang tawag natin sa Pilipinas yun eh. Yung prefab. So meron kang titingnan sa internet na ito yung itsura ng bahay. Orderin mo yun, tapos may malalaking truck na pupunta na mag-aayos nung yung pinaka-foundation. Pag matigas yung foundation, may darating na naman mga truck, sila mag-a-assemble kasama sa bayad yun. Sila mag-a-assemble. Okay. Kung ang formula dito, Doming, sa pagpapagawa ng bahay, kunwari lang kasi, yung binili ng bahay na prefab na ganun, 3 million pesos, gagastos ka ng minimum rin para ma-finish yun, yung kuryente, pintura, pati laman sa loob. Gagastos ka rin ng 3 million. Ganun, ganun ang, kumbaga yung minimum na sukatan. Kasi yung bahay na binili mong prefab na ganun, may mga butas para sa kuryente, pero kailangan mo ng electrician na maglalagay ng linya. Hindi kasama sa kanyang. Pero since na yung mga tubero, mga ganyan, mga technician na ganyan, kabisado na kasi sir, may mga standard dito. So kumbaga, yung bang madali lang nilang gawin kasi pinaglalaruan lang halos nila na sanay na yung kahit nakapikit sige. Paano na lang? Kaya lang, so hindi sila pagod. Tapos dako sir, pag dito na sir, yung kunwari yung tubero, pag medyo may tiningnan dito ng alanganin oras, 5,000 pesos payat. Ano pa yun yung titingnan lang kung ano sira. Ang ganda pala ng kwan dyan. Ang ganda ng ganahan ng kwan. Kahit sir sa Denmark po yun. Kahit po naman saan dito sa Europe, parang ganoon. So, sinasabi ko lang sa mga kababayan natin na hindi naman tayo lahat pwede maging doktor. Wag palaging habulin yung manager. Yung mga ganyan. Yung sa TESDA po, yung mga tinuturo sa TESDA, yung welder. Naku, yan, isa yan sa pinakamaganda kung bata ka pa, welder. Yan yun. Tapos yung... Canada, maganda yan, welder. Kailangan sa Canada yun eh.
Tsaka sir, yung pinadadala sa gitna ng dagat, yung nagmimina ng langis, yung mga platform na gano'n. Sir, naku, yung offshore, mga offshore. Naku sir, napakamahal ng sweldo noon. Tapos maganda ang... Oo nga. Kasi sir, ang patakaran pala doon, kasi may kakilala kami nagtatrabaho doon. Ang patakaran doon, 30 days ka kanwari magtatrabaho ng straight. Walang off yun. Pero, isang buwan ka rin na off, pero may sweldo. Oo, ganun nga. Ganun nga ang nila. Paano napakasarap? Kaya swerte na papasok dyan sa mga offshore. Oo, naku. Alam niyo sir, meron akong kilalang Pilipina na maganda, artistahin, na kusinera, kumbaga, yung chef. Iilan lang silang babae doon sa platform na yun. Pinasok ng mistisang Pilipina yun. Oh. Napaka-safe. Tapos hinatid ng helicopter, sinundo ng helicopter. Oh. Ganun lang. Yun po yun. Paano, yung mga, kung may mga... Ano ba tawag din? Yung mga apo mo, may anak ka pang nag-aaral ng hindi pa dumarating sa college, nako, yung mga tinuturo ho sa TESDA, mas maganda ho yun kaysa do sa, syempre hindi naman ho pwede lahat tayo nasa tourism, pero yung mga practical po na ganyan, yung mga technical po na ganyan, na yan po ang mahal ang sweldo. Yung mga caregiver. Yung mga caregiver. Tapos kung malakas ang bituka ng mga tao, mag-nurse kayo. Yan ang kunin ninyo, nurse. Talaga hindi kayo mawawala ng trabaho. Kayo liligawan ng tao. Dahil sir, hindi ko nagkakaroon. May Pilipina dito, may mga Filipinas dito na Pilipinong nurse na hindi ako nagkakamali na siguro naglalaro yata sa 5,000 pesos per hour ang bawat duty nila. Wow. Laki ng kanan. May bawas pa yun sa mga tax. Pero sulit pa rin yun, sir. Yan yung po. So, para sa mga tao, hindi lahat tayo pwede maging computer expert. Hindi lahat tayo pwede maging manager. Hindi tayo pwede lahat maging artista, singer, at kung ano-ano pa. Wag isipin na ay welder bababa yan. Ako sir, magugulat kayo na baka maunahan niyo pa yung yung manager na kumita ng maraming pera. Yun. Kaya lang syempre kailangan yung pala ang kandiyan, yung pala ang malalakas kumita, yung mga skilled worker na ganyan. Yes sir, kasi kumapupunan natin kasi karamihan kasi ng mga tao ngayon ayaw na ng trabahong ganyan. Alam mo yung parang tinatawag nilang madumi. Ako sir, ako hindi ko nilalait yan. Kasi ako sir, lumaki ko sa talyer. Paano marunong ako mag-welding, marunong ako mag-acetylene, mga ganyan-ganyan. Hindi, ayoko lang yung maingay kasi. So, iba ang tinira natin. Pero, sa mga taong may hilig, hindi rin po kasi nadadaan sa sipag. Kasi kung hindi mo talaga gusto, hindi ka dito magiging aburido ka katulad ng mga nasa Middle East, maraming mga nagsasabi hindi sila masaya doon kasi akala natin basta makapag-abroad lahat ng problema masosolve ng sipag lang. Hindi mo naiisip na kaya mo ba yung klima, kaya mo ba yung kultura, iba ang pagkain, malayo sa pamilya. Yung mga kasi sir, kahit mga ugali ng mga taong nandoon. Sir, kasi katulad ng kahit dito sir sa Sweden, ang daming gustong magtrabaho dito pero hindi makatagal kasi napakalungkot nga sir. Malungkot. Malungkot sir, naku, ka talaga, maaaburito ka kasi totoo po yun sir, pag ang tao hindi nasisinaga ng araw, nagiging depressed. Totoo po yan. Paano pala mga Pilipino ba't palataway? Kasi napakadaming sikat ng araw. Yun pala yun. Kailangan pala dyan, marami kang kasama ng mga Pilipino. Hindi rin sir pwede yun kasi magkakaaway-away naman kayo. Alam mo sir, kami dito, hindi ako nagbibigay. Talaga sir, dito sa Sweden, kukunti lang kami mga Pilipino dito ha. Nasa 20,000 lang kami. Ano pa yun tapos mangilan-ngilan siguro yung walang papel kasi mahigpit dito sir Pag nahuli ka dito talagang bye-bye na talaga. Lalo na sa Denmark mas mahigpit. Yun po yun. So, natin, pinaliliwanag ko lang po sa inyo na
yung bang mahigpit po dito in a way kasi nga kumbaga hindi pa pwede dito yung palusot yung mga ganyan. Pero pag padasakyan mo yung takbo ng buhay naman dito, hindi ka naman rin malulungkot, sir. Sir, sa totoo lang ako, nagkataon lang kasi dito nga ako konti Pilipino sa Stockholm, sa Sweden. Lilipas siguro ang isang buwan na hindi ako nakakakita ng Pilipino. Diyan? Yes, sir. Yun ang... kasi kukunti lang kami dito, tapos magkakalayo pa kami ng bahay. Tapos yung iba, siyempre, trabaho, mga nurse, o siyempre, tulog, gising, o kung nasaan man. So, hindi... Wala kang kasama dyan, mga Pilipinos, sa bahay mo? Hindi, ang kasama ko pa yung pamilya ko po. Yung... pamilya mo. Ina ko, kumbaga, yung mag-ina ko, andito. Pero yung... alam ko may kapitbahay ako na Pilipino, pero hindi kami nakikita-kita rin. Yun. Yes, sir. Ano kasi, siyempre, kanya, pag yung oras ng, sabi na, oras ng lagari nila, wala tayong magagawa dyan, di ba? Nga. Iba-iba ko ng Tapos minsan naman, pag yung oras ng pahinga nila, kunwari, mga day off nila, nagpapahinga. Siyempre, wala akong gana, naantok ako, pagod, siyempre. Paano... Ayun, buti na lang may social media, madaling tumawag, madaling makapag-usap, di ba? Iba na ako ngayon, high-tech na ngayon high-tech na ako natin. Sir, isipin mo na lang kung ito ay yung long distance call tong tawag ko sa iyo, maghihirap na ako. Naku, katakatakot na pera yan. Yes, sir, parang inabutan ko yung nung unang labas yung mga cellphone sa Pilipinas, parang 50 pesos bawat isang minuto sa abroad. Oo nga. Yung mga tawag sa abroad, walas. Isipin mo na lang. So pag tumawag ka sa kamag-anak mo hello, kamusta ka na dyan? Putihin mo, kung kakalimutan, size 2, sapatos na kulay puti at saka yung corn, saka spam. Parang express yung Okay, sige, okay, bye-bye na. Tingin mo agad doon sa cellphone. Oy, nako, 2 minutes. Yan, okay, 100. Di ba? May sapatos ka naman. Di ba? Pero ngayon, ako, Diyos ko, ikaw natatanggihan ng tao. Paano ako nakakatawag ako sa mga kababayan natin na ganito? Dahil nga yung maraming nakikinig sa akin na yung bang kumbaga yung habang nagluluto o nagpapahinga, yung iba naman na yung siyempre may ugali tayong pagka-chismosa. So mga marites, mga marites. Kaya lang ito namang usapan natin to, wala naman tayong pinag-uusapan na tao. So nagkukwentuhan lang tayo Yes, sir. Tsaka ang inabala lang natin dito yung asong niluto mo, tsaka yung mga apo mo, kamag-anak mo naman yan, sir. Tsaka hindi naman natin pangalan ang binanggit. Tapos yung Denmark, hindi naman natin binanggit yung pangalan. Pero like I said po, yung kumbaga yung mga kababayan natin, sinamahan natin habang sila ay may ginagawa, baka nagdadrive. Kasi sir, nga pala dito, may marami rin mga Pilipinong driver ng truck. Yung mga nagdi-deliver ba ng mga katulad ng mga sabi ko sa sir, gulay, kahit anong produkto. So, pag kasi sir, katulad nito, istorya na lang natin to. Yung kasing yung nag-i-import dito ng mga pampaasim, mga produktong Pilipino na galing Pilipinas, yan po halos lahat yan bumabaksak sa Netherlands. Doon po lahat ng Ngayon, yung port po na yon, doon naman ngayon maraming pumupunta ng truck, yung may container van. Tapos, yan, siyempre yung mga Pilipino makakatanggap na kukunin mo itong kargamento, dadalhin mo sa Czech Republic o kaya sa Denmark o diretso na yun. Paano sir? Ang lalaki ng sweldo ng mga yun, kaya lang daw saksakan ng lungkot. Dahil magapong sila, ilang buwan sila sa biyahe. Yes sir. Tapos yung matutulog ka doon rin sa truck mo, tapos sa gasoline expressway, mga ganyan, para meron ako malalaman mong Pilipino kasi sir, yung 'di ba yung mga pahinante sa atin diyan sa gilid ng karsada, may nagluluto sa ilalim ng trailer. Nagluluto sa ilalim ng kanal. Ako sir, although hindi gumagamit naman ng kahoy, pero makikita mo malamang Pilipino. Basta gano'n
Pilipino yan, yung mga nagluluto na yan sa ilalim ng trailer. At siguradong kanin ang niluluto nun. Kasi sir, siguro pag yung talagang pag sanay ka yung tayo lumaki sa kanin, iba yung lakas na galing sa kanin kaysa doon sa tinapay, pasta, kung ano, tatas sir eh. Iba ang kaya yung mga tao ng araw, hindi naman uso ang tinapay ng araw eh. Yes nga sir. Kanin ng kuha nila, merienda nga nila, kanin din eh. Di ba nga sir, yung almusalan natin kanin. yung almusal kanin, merienda kanin. Fried rice, tanghalian kanin. Tapos merienda, ginawa mo lang suman yan eh, kanin pa rin yan eh. No, kanin pa rin. Kalamay, mga kalamay kanin. Yung mga biko, ganun pa din yan, malagkit lang yan, niloloko mo naman ako eh. Kasi yung mga lola ko, ganyan yan. Sabi ko, isa naman yung kinakain natin eh, yung kanin sa umaga, kanin sa tanghalian, tapos yung suman, kanin din yan eh. Siyempre, oo, kanin din yan. May nabibili dyan? Yes sir. May nabibili? Na suman? Oo. Sir, ako dito, alam mo naman mga Pilipino masisipag eh. Yung iba may nagluluto dito ng mga pagkain Pilipino, gumagawa ng mga tosino, longganisa, sisig, ano pa ba yung mga ibang, tapos may gumagawa ng mga dito yung mga yung buko pandan. Depende sir eh. Maraming nag-extra dito na nagluluto ng mga pagkain Pilipino. Tapos sa ibang may nagpapalitsyon, may depende sir eh kasi pag yung gusto mo talagang may dito nga maraming kumita dito na ng Pilipina na every weekend nagde-deliver ng pagkain sa iba-ibang lugar. Tapos yung bibili ng daing na bangus na galing Pilipinas, pipirito mo lang. Tulog na pula sir. At ito pa isa. Hindi ka maniniwala kasi umiinit na rin dito, doon sa Italy. Marami na sir taniman ng ampalaya ngayon doon. Oo, kasi sir, biglang nauso yung ampalaya. Tapos, yung iba natin mga Pilipino nagtatrabaho sa mga farm doon sa Italy, sinubukan nila magtanim, tapos nakita ng mga employer, tapos nagulat sila sa presyo, sinubukan nila magtanim ng ektarya. Hindi, marami na nagtatanim ng ampalaya doon. Yes sir, yan, marami na nagtatanim ng ampalaya tsaka yung kalabasa. Tapos dito sa loob ng bahay ko, hindi ako, ewan ko kung ano tawag sa atin, pero sa mga Bisaya, ang tawag nila din doon sa gulay na tanim ko, yung alugbati. Meron ba sa Tagalog ng alugbati ba ang Tagalog o ibang salita yun? Alam mo ba sir yung alugbati? Hindi. Hindi ka pamilyar? Hello? Hello? Doming? Hello? Ay. Ayan. Hindi, alam mo yung halaman na alugbati, yung ginugulay daw yung dahon nun? Alugbate? Oo. Alam mo ba yun? Ay, yung kulay ube? Oo, yung parang kulay ube na berding-berdi ang dahon. Marami nagbebenta rito noon. Ayun hindi. Meron, nabuhay kasi dito yun eh. So, may nagbigay sa akin ng 2 paso. Nagulat rin ako. Wala sa artificial lights, tumutubo siya. Kaya, sa munggo, masarap daw yan sa munggo. Ayun, may munggo rin dito. So, nagmumunggo kami rin dyan. Yan ay ihalo mo sa munggo. Wag yung munggo na may aso Baka mamaya iba yung karne na nilalagay doon sa munggo eh. Ay nako. Pero Doming, nako, ito ano ko lang, bigyan kita ng pagkakataon, batiin mo naman yung pamilya mo dyan. Kasi by tomorrow ito, nasa internet nito Batiin mo naman yung mga kamag-anak mo dyan, apo mo dyan, mga tika-bukay, pati yung mga apo mo At malapit na kasi tayo magtapos. At para makakain ka na ng tinola dyan. Sige Doming, batiin mo na nga, batiin mo. Sige. Yung mga kamag-anak ko na nandito sa Bukay. Pati sa yung anak ko nung nasa Denmark na anak ko, nakauwi na rin. Ayan. Nakauwi na rin siya. Aha, wala siya ngayon dito sa Denmark, nandiyan ngayon sa Pilipinas. Okay, nang isang araw lang nandito, siguro nung mga 2 araw pa lang. Naku,
masaya pala ngayon dyan. Ako, hindi lang pala tinola kakainin natin ngayon dyan. Oh. Ay, iba pakiramdam kung uuwi ang anak, ano? Iba pakiramdam, no? Kung masaya. Yan, maganda yan. Pero balak atang babalik uli dyan. Oy, dapat lang bumalik siya. Naku po, Diyos ko. Yan napakaganda na opportunity yan na makapag-abroad. Kasi sa totoo lang, hindi ko sinasabing mahirap ang masama buhay natin dyan sa Pilipinas. Pero pag tayo hindi mayaman, dihado tayo sa buhay dyan eh. Kung mapupuna mo, di ba? Mahirap. Oo, tama sinabi mo. Dito tayo dyan. Iba talaga yung plan. Kasi sir, magtayo ka ng negosyo, pag nag-click may mong gagaya, bibisiting ka, pire-pireho kayo malulugi ba? Ano? May nagtayo nga. Diba, sir? Water refilling station, kumita. O, tapos lahat may water refilling station, lahat may sari-sari store, may computer, internet shop, o may palod, may kung ano-ano mga mahirap sir magnegosyo ng palaging may gumagaya eh. Oo nga. Tapos dito nagtayo ka ng isang negosyo, medyo marami bumibili, gagayahin ka na. Oo, tapos ang masakaklap doon, magpapababaan ng presyo na magugulat ka na, pere-pareho rin pala kayo na disgrasya doon sa ginawa niya. Oo nga. Yun naman yun. Paano mahirap sir, dihado. Tapos kung hindi ka pa maputi, mistisuhin, tsaka maganda aplido mo, ala rin, malalait ka rin ng kapitbahay mo, no, kababayan mo rin, mahirap na. Dito kasi kahit pangit ka dito, ako nga, nagulat din ako, nakasulat pala sa bato ko sa likod ko, for export pala, paano pala ako hindi mahiyang sa Pilipinas din, sir, Oh. Sabi ko, siguro nga talagang meron talagang Pilipinong, hindi ko sir sinasabi na mas magaling ako sa inyo, kumbaga yung may nahihiyang talaga yung kumbaga, tulad mo sir, yung isang anak mo nakarating ng Denmark, di ba? Oh. Hindi naman pwedeng habang buhay lahat kayo tumpok tayo dyan sa Abukay, di ba? Yun. Pero sir, maraming salamat, Doming. Matagal na kitang tinatawagan, buti sumagot ka today. Sige, pagka i-try mo lang na tumawag kung medyo wala naman akong makakapagkwentuhan tayo. Papasalamat ako sir talaga sa inyo lahat. Matagal na ako tumatawag sa'yo, hindi ka nagre-respond. Pero maraming oo nga hindi kita natatempuhan ako kumisan kasi yung cellphone ko nalulubat, ganyan. Kapitan po kasi ng moto. Ba't naman gano'n? Kung kailan nalulubat, doon ka naman natatapat na tumatawag. Hindi, kasi pumili ka ng Motolite na baterya, yun sa truck. Hindi ka na mauubusan ng power niyan. Yung malalaki, yung pan-truck. Hindi, magandang yan. Okay. Pero again, Doming from Abukay, Bataan. Maraming salamat. Mabuhay ka. Ha? God bless. Sige. Salamat sa tawag. Okay, salamat din. Okay. Sige. Okay, bye. Sige, salamat ha. Bye. Salamat. Yes po mga kaibigan. Yan po si Doming Basalo from Abukay, Bataan. Yan po, maraming salamat po sa mga kwentuhan po natin na ganito at kami ay magpapaalam na katatapos lang ng another podcast po, podcast number 18. It's on the wraps. Maraming salamat po sa inyo lahat. We are very grateful. Have a nice day. Kung gusto niyo pong sumali, just get in touch with us at kami po ay nasa Royce Hipolito, dito lang po sa Facebook, ang Kaibigan Network on Instagram. Maraming salamat po sa inyo lahat at magkita-kita tayo sa susunod nating episode.